Okay, so daily reading episode 33-33, 33-34, and 33-35. And this is October 1st to 7th. Sa gustong mag-book ng full private reading, magpa-ritual, magpa-cleansing, magpatanggal ng kamalasan, no? Lahat-lahat, sabihin niyo lang po. Message lang po kayo. Kukuha tayo dito ng 3. Tingnan natin kung ano yung warning sa atin ng Panginoon at ng kalikasan, no? At doon naman sa biktima ng earthquake, isa na kami doon, no? Konting push pa ng pagdarasal at paggawa ng kabutihan sa kapwa. At siguro idagdag nyo na rin yung respeto sa kalikasan, respeto sa mga hayop, dahil likas silang ginawa ng Diyos para mabuhay sa mundong ibabaw katulad din ng mga tao. Okay? So, una, kakasabi ko lang, supernatural powers. Pangalawa, higher calling. And pangatlo, there's a magic right there. So, ito yung napakataas na mensahe galing sa Panginoon natin, sa lahat-lahat, no, sa mga espiritu sa paligid natin. Na dahil siguro sa katigasan ng ulo natin, hindi tayo nakikinig, nawawalan na tayo ng respeto. Nawawalan na tayo ng dedikasyon, no? Kaya dinaan na sa supernatural powers. Ang kataas-taasan na mismo ang gumawa ng milagro para iparamdam sa lahat ng tao na kahit ilang henerasyon man ang dumaan, ilang libong taon man ang makalipas, andyan pa rin siya, huwag kayong makalimot. Nag-i-exist pa rin ang Panginoon. So, di ba? Kahit, tignan nyo, ito napakagandang example. Ang daming issue dahil sa flood control. Di ba? Yung iba nagmamayabang na matibay yung ginawa nilang flood projects. Yung iba nagkaroon ng ghost projects. Pero lahat 'yan sa isang pitik lang, no? Sa isang kumpas lang ng Panginoon. Sira. Gaano man katibay, gaano man kabago, no? Wala. Kasi yung tao ngayon nakafocus sa pakikisawsaw sa issue.